Good day everyone. I am Michael Grandosa from the Stream 2-10. Today, I will demonstrate to you on how to develop a Latin print using our DIY cotton and a feather brush. So, sisimulan na nga natin yung pag-develop ng ating Latin print using our charcoal powder, the feather brush, and the cotton brush. First thing we need to do is i-dip muna natin siya dito sa may charcoal powder, and saka natin ilalapat dito sa may kukunan natin ng fingerprint. Akat. Cut ka. Ah? Di ka magsaw? Ikat ko saan? Cut. Na natin ng ating fingerprint. Ililift na natin siya using the scotch, the clear tape. Ganito nga ang tamang pagkuha ng fingerprint. Ganyan nga muna natin siya. Lagyan natin siya ng and igaganyan natin siya para maganda yung pagkakuha ng fingerprint na ililift natin. Then, kakat natin siya. And we will place it sa ating clear paper. Saka natin siya lalagyan ng mark kung anong case and saan natin siya banda na ilip. Sa pangalawang process nga, gagamitin naman natin tong feather brush para mag-develop ng Latin print. Ang una nga natin gagawin ay i-dip muna natin siya sa ating charcoal powder. I-dip lang natin siya ng konti, saka natin i-apply dito sa may kukuhanan natin ng Latin print para maging visible yung print. Then pagkatapos niyang lumikit yung mga powder, ay kailangan na natin siyang kunan ng i-lift. And using ng ating clear tape ay kukunin na natin yung fingerprint nating na-develop. Make sure nyo lang na hindi mag-bubbles yung ating tape para maganda yung pagka-lift ng ating nakuhang fingerprint. I-lift na natin. You can see, meron na yung ating fingerprint. Ilalagay na natin siya sa isang
paper, saka natin siya i-mark. Make sure lang din na maganda yung pagkalapat ng ating pinaglifan. And saka natin siya i-mark kung saan natin siya nakuha, anong time, anong date, at kung sino yung kumuha ng fingerprint. Good day everyone. I am Michael Gandasa from BS Cream 2-3. Today ay gagawa tayo ng cyanogas treatment. Prepare muna natin yung ating mga kailangan, kagaya na lamang ng cotton balls at yung i-develop natin na subject and yung latent print na naka-imprint dito sa may spoon. At kailangan din natin ng shoe glue at container na paglalagyan natin. Kaya simulan na natin. Kukuha tayo na ilalagay natin tong i-develop natin na subject dito sa may container. Then gagawa tayo ng cotton balls. Pagkatapos ilalagay natin dito sa loob, then papatakan natin siya ng shoe glue. Ito ano. And hayaan natin siyang A few minutes later. gawin ay ito nga, gumawa na nga tayo ng ating fuming box and sisindihan natin siya using this blowtorch para sumindi yung ating candle dun sa loob. At yung susunod naman na process ay lalagay natin tong ating may butas na lata and saka natin ilalagay yung subject na ating i-develop kung nasan yung ating latent print. At pag mainit na ang ating ang ating lata, ilalagay natin tong shoe glue para mag-evaporate. Maglagay lang tayo ng maliit na amount. Make sure na well ventilated yung ating pinaggagawan kasi mabaho to. And hayaan natin siya ng ilang minuto para ma-develop ang ating latent print. I-close natin ng maganda para maganda yung maging resulta ng ating i-develop na print, latent print. Make sure natin na well ventilated ang ating paggagawa nito kasi mabaho. A few minutes later. 90 lang ulog na pala, ulog na close up. Yan nga, tatanggalin na nga natin yung seal ng ating fuming box para makita natin yung ating dinevelop na latent print.
Tatanggalin na nga natin to using. Tapos, titignan natin kung na-develop na ang ating Latin print. Kita nyo nga guys na yung ating dinevelop na Latin print ay visible na siya.